Bagamat inaasahan ng maayos na proseso ng botohan at ang kahandaan ng COMELEC, iba't ibang problema pa rin ang kinaharap ng mga Cebuano ngayong halalan, lalo na sa isa sa mga pinakamalalaking voting precinct sa bansa. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Sa kabila ng maagang preparasyon ng COMELEC, ilang aberya pa rin ang sumubok sa halalan ngayong araw dito sa Cebu City. Mula sa mga automated counting machines na nag-malfunction hanggang sa mga pangalan ng botanteng bigla na lamang nawala sa listahan. Dismayado ang dating OFW na si Mang Federico matapos malamang hindi siya makaboto dahil umano'y deactivated na siya mula sa voters list sa Guadalupe Elementary School sa Cebu City. Ang tanong niya, paano siya madi-deactivate kayong nakaboto naman siya noong 2016 at 2022 elections, pati na sa barangay elections. It's been a hard time for me na because my name is not on the list. Kailangan makaboto ako dahil para malinawan sa ating gobyerno. Oo. Kasi sayang isang boto ko eh. Naghihirap tayo na mag-analyze sa mga matinong tao. Tapos hindi tayo makaboto. Ikinagalit pa ni Mang Federico ay ang kawalan ng kahit isang personnel mula sa COMELEC na pwede sanang lapitan para idulog ang kanyang problema. Bukod sa mga pangalang wala sa voters list, mayorya ng mga reklamo ngayong halalan sa Guadalupe Elementary School ay tungkol sa aberya sa automated counting machines. Karamihan sa mga makina ay nahirapang magbasa ng mga balota dahilan ng matagal na proseso ng pagboto at ng pangamba sa mga botante. May ilang botante ang tumangging iwan ang kanilang balota at mas piniling ipa-feed ito sa mga guro oras na gumana muli ang mga makina. Baka dayain yun eh. Makakaiba na yung ang kuhan doon sa pagbasa doon. Iba ng resultang lumabas. Hindi na yung binuto namin. Yan ang mahirap. Yan, importante lang ma-actionan yun ng COMELEC na maayos yung machine. Kasi yung resibo, walang resibo lumalabas eh. Error yung machine, hindi ina-accept yung mga balota kasi gusto ko talaga ako yung makaka-feed sa machine, makikita ko talaga na yung sa resibo, yun talaga yung nakuha ko, yung mga vote ko, yun talaga yung mga binotar ko, yun talaga yung nag-reflect doon. Maging si Mayor Mike Rama ay hindi rin nakaligtas sa aberya ng ACM. Ang inaasahang maayos na proseso ay nauwi sa pagkantala ng magkaproblema ang counting machine sa kanyang presinto dahil sa paper jam. I wish it's not happening everywhere because it's not a very good city. Pero I wish not happening anywhere. It happened to other persons. Wow! Nagkaroon ng aberya po. Wow! Dahil sa oras na ito ay nasa loob na ang bus ng Commission on Elections para i-pick up ang mga election paraphernalia at dalhin sa City Hall para sa official canvassing ng mga boto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo tayo. Maraming salamat, Jason Rubrico, sa detalye ng iyong balita.